Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito, update tayo kay Zulaika. Attorney Zulaika Lopez. Alam niyo mga kababayan, si Attorney Zulaika Lopez, ano na po ito celebrity na mga kababayan. Celebrity na. Etong si OBP Chief of Staff na na-contempt mga kababayan, ba't na-contempt? Siya po ay napatunayan na nagbigay po ng sulat sa COA, Commission on Audit, na wag makipagtulungan dito po sa Quadcom o dito sa sa Congress o dito sa committee ni Joel Chua, itong Blue Ribbon Committee. Nagbigay po siya ng sulat sa COA na huwag magbigay ng anumang dokumento na may kinalaman po sa paggastos ng Office of the Vice President, yan po sa confidential fund. Nangyari mga kababayan, inamin ni Zulaika Lopez na siya nga ay nagbigay at alam mismo ni Sara Duterte yung sulat na yon. Kaya siya ay na-contempt kasi hinaharang po niya etong paghahanap ng katotohanan ng Blue Ribbon Committee. So ngayon yan po yung kwento, napunta siya dyan sa House of Representatives at meron pong nangyari. Siya po ay inatake ng panic attack at simula nun, dito na po nagsimula ang teleserye. Dito na po nagsimula ang kwento mga kababayan, na merong drama, merong aksyon, merong suspense at merong sinasabing romance at love story. So ito mga kababayan yung nangyayari ngayon. Kaya ito si yung dating Chief of Staff na inimbitahan lamang para magsalita, na ngayon mga kababayan lumalabas celebrity na ang dating. At meron pang mga tulonggis na naririnig ako dyan sa veterans. Kuming gabi kasi merong dyan. Meron po nangyayaring programa ng mga DDS. Itong mga panatiko ni Duterte at mga DDS vloggers nagtutipon-tipon po sila dyan bilang suporta raw kay Sara Duterte. At sinisigaw nila mga kababayan gusto nila maging senator. So, senator na. Gusto nila maging senator si Attorney Zulaika Lopez. Tingnan niyo mga kababayan, ang kaisipan ng ating mga kababayan na naliligaw ng landas. Pero mo, ganito lang yung nangyari. Ngayon, gusto nila maging senator na. Di ba? Anong klaseng kaisipan meron tayo? Kaya hindi umaasenso bansa natin Okay. At ito mga kababayan, bago ko pala pakita sa inyo itong medical bulletin update ni Zulaika Lopez, pakita ko lang muna sa inyo mga kababayan itong katunayan na talagang itong si Zulaika Lopez ay celebrity na ang dating. Okay, ito mga kababayan pakita ko sa inyo. Ito. Ayan Ayan. Ito. Tingnan nyo yung litrato mga kababayan Kita nyo ba? Ayan. Nag-reflect po kasi yung maliwanag po sa labas Sinarado ko lang yung kortina. Ayan mga kababayan Nakita nyo ba kung sino-sino yung mga nandyan? Kaya sabi ko sa inyo, talagang ang dating ni Zulaika Lopez, celebrity. Sino yung mga nandyan, mga kababayan? Si Bongo, si Bato de la Rosa, sino-sino pa ba yun nandito? Ang dami, yung mga anak ata ni Zulaika Lopez. Wala lang si Sara Duterte. At kahapon ay binisita pa ni Amy Marcos. So, ganun katindi. Parang iniisip ko nga, VIP na. Napaka very important person na ito ni Zulaika Lopez. Kasi, nakasulat pa nga dito.
Sabi ng PDP laban daw, you cannot get to her without getting through us. Oh. Hindi kayo pwede lumapit sa kanya. Oh. Dadaan muna kayo sa amin bago kayo dumaan sa kanya. O, bago kayo makalapit sa kanya, dadaan muna kayo sa amin. So, ganun katindi si Zuleika Lopez. Ganun katindi itong taong ito. Na biro'y mababantayan ka ng mga senator, ng mga senador, babantayan ka ng vice presidente. Kung sino-sino pa tas dadalawin ka ng isang senator pa, si Amy Marcos. So ako tuloy napapatanong, ano ba talaga meron to si Zuleika Lopez? Chief of staff lang naman ito ng present vice president. Pero bakit ganon? Bakit ganon katindi ang pagka-VIP ni Zuleika Lopez? Anong meron si Zuleika Lopez? At ganon na lang ang inyong pagpapahalaga sa kanya? At talagang bantay sarado ninyo? Ano meron? Alam ba lahat ni Zuleika Lopez? Siya ba lahat nakakaalam ng sikreto na pinaggagawa ng vice presidente at talagang ayaw yung malapitan ng kahit sino? Ayan mga kababayan, ayan mga nagbabantay. Tingnan nyo naman, grabe. Ako naawa ko kay Zuleika Lopez. Alam nyo kung bakit? Kasi obvious mga kababayan na itong si Zuleika Lopez ay ginagamit ng grupo ni Sara Duterte. Unang-una, para pagtakpan etong mga nangyaring anomalya dyan sa DepEd at sa Office of the Vice President. Ayun ang unang-una. Pangalawa, ginagamit si Zuleika Lopez para galitin ng taong bayan. Sinasamantala nila yung pagkakataon para magsagawa ng mga pagtitipon. Di ba, may mga nagsasabi, mga people power daw. Anong klaseng people power? Ilang piraso lang kayo. Hindi nga kayo pinapansin. Panawagan nyo dyan sa Veterans Memorial Medical Center, hindi nga kayo pinapansin ng mga tao. Pati ba naman yung alam nyo, merong lumalabas sa TikTok yung video dyan sa Timor-Leste, nung dumalaw si Pope, may convoy, daming tao mga kababayan, tapos nilagyan nila, pinatungan nila ng sumisigaw na Duterte, sumisigaw na ganon. Pero yung video ng nung dumalaw ang Pope dyan po sa Timor-Leste, tingnan mo kalechehan ang pinagagawa na itong mga DDS, makagawa lang ng kwento, na may meke pa ng mga video. So ginagamit talaga nila itong sitwasyon para alam nyo na, kasi noon pa naman nila balak agawin itong kapangyarihan sa mga Marcos Ngayon ito, yung mga kalokohan na nangyayari dyan sa gobyerno ni Marcos, hindi na natin muna pag-usapan yan. Pero ito nga sinasabi ko sa inyo, ako po kasi hindi po ako as in panatiko ng mga Marcos. Hindi po ako kahit kailan, hindi po ako, kaya nga ako, inihiwalay ko yung pangalan ko hindi po ako BBM vlogger. Pro-government po ako. Sumusuporta po ako sa gobyerno. Kasi kaysa naman sumuporta ako sa sumisira sa gobyerno, mas pipiliin ko na sumuporta sa gobyerno. Pero, hindi po ako loyalista. Iba po kasi ang loyalista sa pro-government. Ang pro-government, kapag mali ang gobyerno, kinakailangan sitahin mo, silipin mo, at ibulgar mo, pagsabihan mo, sitahin mo. Ayun po ang pro-government. Kasi ang gobyerno para sa akin, hindi po si Marcos. Ang gobyerno para sa akin ay ang taong bayan. Binigyan lang po natin sila ng pagkakataon si Presidente Marcos na mamuno sa ating bayan, pero ang gobyerno po ay tayo, mga Pilipino. So,
Hindi po ako loyalista na kahit mali na yung ginagawa ng gobyernong Marcos, papalakpak ako ng papalakpak at sasang-ayon sa kanila. Hindi po ganon ang Batang Maynila to. It's kahit sino po yan, kahit nakaupo pa sa gobyerno, hindi po tayo kakampi kung mali. Pero kung tama, papalakpakan po natin. Ganun po tayo dito sa Batang Maynila to. It's hindi po tayo panatiko. Okay? So, eto na mga kababayan. Panay ang paninira nila kay Marcos, ginagamit nila yung sitwasyon para kalabanin na itong gobyerno. At dinadahilan nila kung ano-anong mga style nila, mga drama nila, para lang pagtakpan yung mga anomalya na nakikita ng mga kongresista. Hindi ko sinabi lahat ng kongresista matino. Ang dami ko nga sinasabi sa inyo. Sinasabi ko sa inyo dati, yung mga style ng mga pangungurakot niya sa gobyerno, kahit dati pa sa DPWH, diba, kunento ko na sa inyo. Wala pong matinong wala pong perpektong politiko. Lahat po yan corrupt. Sabi nga po sa inyo wala po tayong mapipiling politiko na talagang malinis. Sabi nga sa inyo, ang gagawin natin, kung tayo boboto, we settle for less evil. Dahil ako ang tingin ko, lahat ng politiko, corrupt po yan. Lahat po, halos lahat yan. Wala pong matino dyan. Sa barangay pa lang Diyan pa lang sa barangay, mga corrupt na yan So, ang sinasabi ko, lesser evil, doon tayo kumuha. Yung konti lang ang pagkademonyo sa utak. Yan po ang kukunin natin, iboboto natin. Kasi wala naman na tayong pagpipilian So, piliin natin yung yung para sa tao. Na hindi garapal kung mangurakot. Napanood ko nga yung sinabi ni ni Katunying at sinabi niya na garapalan talaga ang pangungurakot, ang sinasabi niya diyan sa gobyerno. Yung corruption sa gobyerno. Ngayon mo lang sinabi. Matagal nang ganyan dyan. Lahat ng gobyerno, kay simula sa umpisa hanggang ngayon, hindi lang kay Marcos, kay Duterte, lahat yan. Maraming corrupt talaga sa gobyerno. So, nung sinabi ni Katunying yan, hindi na ako nagulat kasi alam ko naman ganyan dati pa naman ganyan Ganyan po ang kalakaran niya, mga proyekto sa DPWH. Baka nga mas alam ko pa detalye kaysa kay Katunying Alam ko yung style dyan. Ayoko na lang magsalita. Kasi lahat naman lahat. Previous administration, present, ganyan talaga kalakaran dyan. Ito ang alam masasabi ko sa inyo Kapag kayo matino, straight, hindi kayo pwede sa gobyerno. Hindi kayo pwede sa gobyerno. Nagtrabaho ko dyan sa public works. Naghigpit kami sa kontraktor. Pinatawag kami ng district engineer. Huwag mo higpitan yan. Bakit, sir? Kay congressman yan. Kaya sabi ko sa inyo, kapag kayo straight at talagang gusto nyo maging matino, hindi kayo babagay sa gobyerno. Mag-private na lang kayo. Dahil sa government, mapipilitan kang sumabay sa alon. Matindi po talaga kahit doon pa. Kaya sinabi ni Katunying na may mga ganon? Sus, matagal na yan. Okay, so yan mga kababayan. At eto si Salaika Lopez na ngayon ay parang dating ay celebrity. Party po yan ng corruption. Party po yan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naging party po siya, mga kababayan. Kaya nga, dapat alam mo, sa totoo lang, tigilan nyo na nilang muna yung drama, magsalita kayo, sabihin nyo yung totoo. At
Kaya kaya grabe yung pagtatakip nila talagang bantay sarado. Ngayon, ano ba sakit ni Zuleika Lopez? Ba't kinakailangan bantayan mo maigi? Ano ba yan? Magpapakamatay ba yan? Ano ba yan? Medyo may tama na ba utak niyan? Wala namang ganun eh. Actually, parang VIP nga eh. Kumbaga talagang bantay na mga doktor itong si Zuleika Lopez. Lahat ng kanyang medical needs ay talagang binibigay ng medical ito mga kababayan ng Veterans Memorial Medical Center. Hindi siya pinapabayaan. Hindi siya pinababayaan. Ito, pakinggan natin mga kababayan yung update para malaman natin. Baka sabihin kasi pinababayaan si Zuleika kaya ang dami nagbabantay at baka kung anong gawin, ganyan. Hindi po siguro gano'n ang unang-una, wala po silang intensyon o wala po silang motibo para gurgurin si Zuleika Lopez kasi importante si Zuleika Lopez eh. Mas marami, siya po yung nakakaalam eh. Baka nga dahil sa sobrang pagbabantay sa kanya, dito nakikita natin na marami talaga siyang alam na natatakot itong grupo ni Sara Duterte na malaman. Kaya nga bantay sarado eh. Palitan sila, shifting eh. Shifting eh, si Bongo, Sara Duterte, Bongo. Kaya, eto, pakinggan natin. Ano ba talaga? Kamusta si Zuleika Lopez? Matindi ba pinagdadaanan niya? Para eto, narinig ko yung sabi ng doktor. Okay naman siya eh. Pakinggan natin. The Veterans Medical Memorial Center confirms that Attorney Zuleika Lopez has been transferred to this facility to receive comprehensive medical care. Attorney Lopez arrived last Saturday, November 23, 2024 at approximately 1 p.m. Upon her arrival, a dedicated team of medical professionals initiated a thorough assessment of her health. Routine diagnostic tests and imaging procedures are currently being conducted to ensure an accurate evaluation and the development of an appropriate medical management plan. VMMC remains steadfast in its commitment to providing compassionate and patient-centered care to all individuals under its care. We assure the public that Attorney Lopez is receiving the highest quality medical attention as we provide our veterans and retirees. Her condition will be closely monitored and updates will be shared as necessary in accordance to patient confidentiality and privacy protocols. Yes. Yes, nakakausap siya. I understand yung concern na ating mga kababayan about her. Nakakausap siya, which is good. Kasi at least ay nakakakuha tayo ng magandang information about her health para mas matulungan siya at mabigyan ng best healthcare and possible from our medical team. Does the VMC has constant communication with the House regarding stay dito sa VMMC? We follow, ang VMMC kasi nagpa-follow kami ng protocols and so sinusunod namin yon and of course nandun lagi sa protocols kung paano yung pag-disseminate ng information. Oo, based kasi sa ating data privacy law and patient confidentiality, we cannot comment further on this, but truly understandable yung concern ng ating mga kababayan about her health status. Okay. The Veterans Medical Memorial Center confirms that Attorney... Okay. Okay, so malinaw mga kababayan malinaw na malinaw. Wala pong matinding sakit si Zuleika Lopez. At best medical monitoring o treatment ang binibigay ng Veterans Memorial Medical Center. Yung kanila mga staff. Kumbaga sobra-sobra. Kumbaga kung ikukumpara sa ordinaryong tao, napakalayo. Subukan mo ordinaryong tao pumunta dyan, ewan kung pasinin ka. Eto si Zuleika Lopez, grabe mga kababayan ang pagpapahalaga nila at sobra-sobra yung naibibigay nilang atensyon.
Iba pa dun sa mga bantay, na mga senador. So, hindi po malala ang sitwasyon. Nakakausap naman daw. Ang nagpapalala lang kasi mga kababayan, alam mo, yung mga nakapaligid sa kanya, ilang mga nagpapalala eh. At ginagawan drama pa eh. Napanood nyo ba to? Okay, ito. Napanood nyo ba to? Ito yung nag-request sila na baka pwede raw yung camera. Ilapit yung camera. So, ito nangyari mga kababayan, na nawagan si General Torre. O sige, papasukin yung media para makunahan daw ng makuha ng video. Hindi ko na sinano yung sound sa maingay kasi. O, tinawag na yung mga media dyan, papasukin yung media. Para saan? Tingnan nyo mga kababayan, para saan yung media? O, ayan mga kababayan na pinapatawag yung media para mabidyohan, malagyan ng camera. Etong si Zuleika Lopez. Ayan na. Nagpasukan na yung mga media. Pagdating ngayon dun sa dun sa kay Zuleika Lopez, tumutok na yung camera. Anong nangyari? Yan na. Nag-iiyak na mga kababayan at yumakap na kay Sara Duterte. Hinintay lang yung camera. At nung sinabing lights, camera, action, saka na nag-iiyak. Yan mga kababayan yung sinasabi natin. Hindi naman ganun kalala ang sitwasyon ni Zuleika Lopez, pero sinasamantala. Ginagawang sensualize ba tawag doon? Sinasamantala nila yung pagkakataon at ginagamit nila si Zuleika Lopez para sa pansarili nilang kapakanan. Pagkakataon na kasi ito naggrupo ng maisog na nawala na, nalaos na. Ngayon, tingnan mo, bumabalik yung maisog. Yung kanilang panawagan ng people power, maglang nabuhay na naman kahit wala naman talagang power. Paano magkaka-power? Wala ngang people. So, lahat ng kadramaang ito, kagawan lang ng mga tao na gustong pagtakpan etong mga bagay na nadiskubre. At ayaw lang talaga nila magsalita kasi ayaw nilang mabuko. At sinisisi dito sa present administration. Lahat ng mga nangyayari sinisisi dahil nga daw ito raw presidente natin ay bangag, ito raw presidente natin ay magnanakaw, ito raw mga nakaupong mga congressman ay mga magnanakaw. Alam niyo, sa totoo lang, nakakalungkot na yung nangyari sa bansa natin kung kayo talaga may mga ebidensya, di magsampahan na kayo ng kaso. Magsampahan kayo, tama naman yung sinasabi ng iba dyan Kung Vice President, sinisita ninyo yung confidential fund, buksan nyo na lahat ng ahensya ng gobyerno na may confidential funds. Ipakita nyo, pare-pare sa yung korap Ipakita ninyo lahat ng confidential funds, saan nyo ginastos. Kahit yung confidential fund ng presidente, ilabas na rin. Para magkaalaman na. Kasi ang kawawa dito, taong bayan Taong bayan ang kawawa dito sa politika ninyo. Kami naapektuhan. Pasensya na kayo mga loyalista kung nasasaktan kayo, pero sa totoo lang, dapat maging patas tayo. Ano na natin? Buksan nyo na lahat. Lahat ng mga confidential fund, sige, ilatag nyo lahat sa inyo ginastos yan para patas. Sara Duterte, pangunahan mo na kasi ikaw ang unang nahuli dyan Ikaw ang nasampulan ngayon, isusunod-sunod na dapat yung iba. Tapos yung mga pinagbibintangan nyo sa kongreso ng mga korap na congressman dyan, kasuhan na rin. Dapat ganun Kasi kawawa po tayo. Alam nyo mga kababayan, tayo po ang kawawa. Pinag-aagawan nila yung pera na pinaghirapan natin. Yung ating mga buwis, ayan po yung pinakadahilan yan, pera Ayan po, ang pinag-aawain nila, pera Eto mga politiko na to,
Tanggalin nyo yung sweldo, tanggalin nyo yung budget. Maglilingkod lang sila talaga. Si sweldo lang sila, magkano lang, bawasan yung sweldo. Tanggalin nyo ng budget, tanggal nyo ng porsyento sa mga proyekto. Tingnan ninyo, ewan ko, magtakbuhan pa yan mga hinayupak na yan. Magtakbuhan pa yan sa mga posisyon na yan. Barangay captain nga eh. Bakit nagpapatayan sila? Barangay captain lang. Bakit? Kasi nga may porsyento sa proyekto eh. Magpapatayo ka ng barangay hall. Waiting shed. Kalsada. Repair. Meron kasi dyan eh. Merong nakukuha dyan eh. Tanggalin nyo yung mga porsyento dyan sa mga proyekto. Di ba? Tingnan nyo, may mga proyekto si congressman. Si mayor may proyekto rin. Tanggalin nyo yung mga proyekto na yun at huwag na silang bigyan ng budget para dyan sa mga proyekto nyo yan. Hayaan na lang ang isang ahensya ng gobyerno na magtayo ng mga kunyari, kalsada, mga school. Kasi kanya-kanyang style eh. Gusto magpatayo ni congressman ng eskwelahan, gusto magpatayo ng kalsada. Tapos may porsyento. Ito mga kababayan, bilang pagtatapos. May sabihin na rin ako sa inyo. Halimbawa lang. May budget si congressman. Mag-aanap ngayon niya ng may budget. Hahanapan ng proyekto. Gagawa ng program of works. Ngayon ganito. Mag-aanap ngayon ng kontraktor yan. Ang hanapin niyang kontraktor ay automatic pagkahanap ng kontraktor, pagka-award, kukunin niya agad yung porsyento niya. Pag hindi ganon, wala, hindi ka papasa. Ganon ang style ng mga yan. Yung kontraktor, magpapaluwal para mabigay kay congressman yung kanyang porsyento. Pagkatapos nun, syempre, babawiin ng kontraktor yan, kaya substandard ang paggawa. Huwag na kayo magtaka. Dahil yung kalsadang bago, ilang buwan pa lang, lubog na. Yan sinasabi ni Katunying, matagal na pong kalakaran yan. Kaya, kawawa po. Tayo pong taong bayan ng kawawa, sa totoo lang sa nangyayari sa bansa natin. Kaya mga kababayan, mag-isip po tayo. Lahat po yan, mga corrupt. Kaya kailangan po nating mamili ng less evil. At kung meron tayo nakikita mga politiko na bago, kumbaga piliin natin yung may kli pa lang yung buntot o tinutubuan pa lang o kaya wala pang sungay. Kasi huwag po kayo pumili na may sungay na, wala na po yan. Wala pong pag-asa bayan natin. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.